Gumawa kami ni Musumi ng puto at kutsinta. Look guys, ito na po yung nagawa naming puto at kutsinta. Tara, tikman po natin. Hi guys! Gawa kami si Mami kutsinta. Come on! Dahil nasa 15K na nga po kami ni Musumi, ay naisipan nga po namin gumawa ng puto at kutsinta. Eto na rin kasi yung celebration namin ni Musumi. Una nga po ay naglagay nga po ako ng 3 cups na tubig. Sinunod ko na nga po ang all-purpose flour at nilagyan ko na rin nga po ng saba flour. At naglagay na rin nga po ako ng lihiya water. Bali nilagyan ko rin nga po ng gatas at food color para nga po ito magkulay orange. Bali hindi ko na nga po na video yung lahat nga po ng procedure. Dahil dati nga po ay nakapagluto na nga po ako neto. Ilalagay ko nga po pala sa baba yung full video nga po ng aking tutorial sa paggawa nga po ng kutsinta. Ilalagay ko nga po ito sa comment section. Ay! At pagkatapos nga po naming matimpla yung paggawa nga po ng kutsinta, inilalagyan na nga po ni Musumi ng oil yung mga molder. Sa paggawa po kasi ng kutsinta, ay nilalagyan nga po talaga ng oil yung molder para nga po matanggal po agad. Aba, sobrang sipag nga talaga nitong katulong ko. Look guys, done na. At habang nagpe-prepare nga po kami, ay nagpapakulo na rin nga po pala ako ng tubig na mainit. At ito nga po ay sinasala ko na nga po para wala din nga pong mga buo-buo. At nang kumukulo na nga po itong tubig na mainit, ay piprepare ko na rin nga po itong mga kutsinta. Sa paglagay nga po ng kutsinta, ay kailangan nga po ay lagi nga po itong hinahalo-halo. Sa paggawa po kasi ng kutsinta, ay hindi naman po siya na-overmix. Ilalagay ko nga po sa baba yung tama nga pong paggawa ko ng kutsinta. Dati ko na rin kasi itong na-vlog at may tutorial nga po ako neto. Bali, isa rin nga po ito sa pinagkakakitaan ko nga po nung December. Nung panahon nga po ng New Year ay halos wala na nga po akong tulog sa daming order nga po sa akin at iba't iba nga po yung niluluto ko. Sobra din kasing dami kong kakanin na niluluto nga pag December. Gumawa nga ako ng graham ball, kasaba cake at banana cake, puto at kutsinta, maha at kung ano-ano pa nga po. Kaya halos wala nga talaga akong tulog noon. At eto na nga po, nalagay ko na nga po yung naginawa kong kutsinta. Bali, maghihintay nga ako ng 15 to 20 minutes. At habang naghihintay nga po kami sa paggawa ng kutsinta ay magpe-prepare naman nga po kami sa gagawin nga po naming puto. Yung una na nga po naming pinrepare ay naghati-hati muna nga po kami ng cheese para nga po sa toppings ng puto. Mas maganda rin nga po kasi talaga pag mayroon nga pong toppings ang puto. At habang nag-i-slice pa lang nga po ako ng cheese ay sobrang kulit na nga po nito ni Musumi at gustong-gusto nga niya yung cheese. Iniwanan ko lang nga po saglit at aba, nakita nga dito sa video na kumukuha nga talaga ng mga cheese. At dito nga po ay pinaghalo-halo ko lang nga po yung mga kailangan dito nga po sa puto. Comment below nga po kung gusto nyo nga po talagang matuto sa paggawa nga po ng puto. At next time ay gagawa nga po ako ng tutorial nito. Bali sa paggawa ko nga po pala ng puto ay yung nilalagay ko nga po pala dito ay oil. Nung una nga po ay margarine nga po yung nilalagay ko. Kaso nga lang gusto ko nga po ay maputing maputi po. Naglagay na rin nga po pala kami dito ng gatas. Kahit anong gatas po ay pwede nga po dito. At bali tiningnan ko na rin nga po pala yung nagawa ko nga ang kutsinta. At nung luto na nga po yung kutsinta ay nilagay ko na muna nga po dito para nga po ay lumabig na po siya. Bali ito nga pong ginawa kong kutsinta ay konti lang nga po at para sa amin-amin lang nga po ito. Aba, pag ako talaga gumagawa nito, hindi nagsasawa yung mga tao dito sa amin. At pagkatapos ko na rin nga po palang matimpla itong mga puto ay nilalagay ko na rin nga po dito at siya naman ulit kong lulutuin. Bali dito naman nga po pala sa puto ay ginamit ko nga pong molder ay small. At pagkatapos ko nga pong lagyan lahat ng molder ay nilalagyan ko na rin nga po ng cheese. Eto nga pong cheese ay para nga po sa toppings. Medyo nilaki-lakihan ko na rin nga po pala yung paggawa ng cheese. At habang niluluto ko naman nga po yung puto, ay nilalagay ko na rin nga po dito nga po sa may styrofoam. Tadaan! Halos patapos na nga po. At nilalagyan ko na rin nga po ng cheese ang kutsinta. Dito nga po pala ay pwede nga po kayong maglagay ng kinayod na nyo. Ako naman nilagay ko naman nga po ay cheese. At sa wakas, luto na rin nga po ang ating puto. Bali nilalagay ko muna nga po dito kahit mainit po. Medyo palalamigin ko rin nga po ito at saka ilalagay ko na rin nga po sa may styrofoam. At eto na nga po yung nagawa kong puto at kutsinta. Bali ito nga po ay binebenta ko nga po ito ng 150. Aba, sobrang sarap talaga nito at ako nga yung gumawa. Look guys, ito na po yung nagawa naming puto at kutsinta. Tara, tikman po natin. Sobrang lambot.
Hot? Matamis? Di ba? Like it? Sabi mo. Ngayon naman, tikman naman natin yung kutsinta. Ako na. Medyo makunat. Ilalagyan kasi natin ang pampakunat. Bakit? Pag gumagawa po kami ng kutsinta ay parang makunat. Yakal! Wait lang. Yakal! Medyo chewy. Mama. Salamat sa panonood. God bless. Happy 15K followers. God